Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Balik ulit tayo sa ating topic, ang pagkaudlot or pag-reschedule or baka nga ang pagpatigil ng impeachment trial ni VP Sara ng Senado. Well, dito sa bidyong ito ay meron tayong dalawang prominent na political analyst, si Ronald Llamas at si Attorney Bueno na magbigay ng paliwanag tungkol dito sa impeachment complaint na naantala, napatigil o baka nga tuluyan na itong matigil dahil sabi nga ni Llamas ay mayroong something like conspiracy at insidious na nangyayari sa Senado. Well, narito si Ronald Llamas atin pakinggan at mamaya sa pangalawang video clip ay si Attorney Bueno na magbigay ng lecture sa atin tungkol sa batas ng impeachment. Constitutional mandate yan na forthwith as soon as possible. Kaya malaking bahagi ng blame, kahit may ibang variables at play, sa Senate President. Tama. Okay. Lalo na kung hindi matutuloy. Yeah. Ngayon kung matutuloy, sasampal-sampalin ko na yung sarili ko. Nagkamali ako, no? Maglulumuhod ako, no? Sorry po, no? Hindi ako perfecto, katulad ng host. Hindi ako kasing perfecto ng host. Mag-a-apologize po ako. Gusto niyo ho, lumuhod pa ako sa munggo at saka sa asin. Gagawin ko 'yan, no? Pero kung talagang hindi matutuloy, ayan, sasabihin mo talaga, there was a malicious, insidious conspiracy from the very start, tied to the word forthwith. Ayan. So itong word na forthwith to proceed ay unang nabanggit yan ni Congressman Luistro. At kudos kay Congressman Luistro, hindi ko na narinig eh. Hindi na nag-vlog si Congressman Luistro. Ano kayang nangyari? Baka na whitewash na naman, di ba mga kababayan? Kasi yun ang kinakatakutan nila na prosecutor eh, si Luistro, kasi napakatalino, magaling. At ngayon ay wala nang lumabas na vlog ni Congressman Luistro. Kaya ako'y nagtaka kung bakit nawala siya, di ba? At ito sila Ronald Llamas, isa sa magaling na political analyst, ay ayan nga, nagsabi na mayroong conspiracy at insidious na nagaganap sa Senado dahil dalawang beses nang inantala, di ba? Noong una ay 2 buwan na dinidelay ni Escudero at ngayon ay ilang buwan na naman, di ba? June 11, so 2 weeks, mga 1 week mahigit pa bago mabasa yung impeachment articles ng impeachment ni VP Sara. Kaya mayroon ngang something like conspiracy sa diyan sa Senado at yung insidious medyo malagim eh nasabi ni Ronald Llamas, parang totoo yata, diba mga kababayan? So patuloy tayo dito sa ating political analyst sa kanyang mga insights tungkol sa pagtigil ng impeachment. Na sa time limit, so magbobotohan sila ngayon. Magbobotohan sila kung tatanggapin o sisimulan. Paano? Paano kung hindi makakuha ng sapat na boto? So, ano mangyayari dyan? Sabi nga ni ex-Senate President Dillon, aakyat yan sa Supreme Court. Pero siyempre, makakaroon ng leeway yung President, yung Vice President. No? Dahil siyempre, hindi mo alam gano'ng katagal yan sa Supreme Court. Ayan, so meron ngang interview kay ex-Senate President Franklin Drilon. Ang nasabi naman ni Franklin, kasi si Drilon sa impeachment meron yatang 3 impeachment na naupuan ni Drilon at alam niya na ang mga pasikot-sikot diyan. At sabi ni Drilon ay kung hindi mag-aaksyon ang Senado sa impeachment, kasi nung una, di ba, nung unang hearing sa impeachment walang umupo sa Senado bakante lahat ng upuan. Kaya ibig sabihin mayroon talagang conspiracy diyan sa loob ng Senado.
at majority yata ay makasara. Ano kayang gayuma ni Sara? No? Baka may gayuma yan. Kasi nagayuma na lahat ng senador. Iwan ko lang kina Kiko at Bam Aquino, dahil yan ay anti-Duterte din. Baka maihipan na naman ng agimat ni BP Sara at magbago na naman ang isip. Saan kaya kumuha ng mga agimat, no? Sina Digong at Sara. Ang galing nilang mangbudol, di ba, ng isipan ng tao. Kaya ito, Lorenzo Lamas, nabanggit niya si Drilon. Yun nga ang sabi ni Drilon, na kung hindi umaksyon ang Senado, ay ang Korte Suprema na daw ang aksyon diyan. Ngayon, sagot naman ni Llamas na paano aaksyon ang Supreme Court, i-impeachable din ang Supreme Court. Kaya baka ibalik muli sa Senado. Ngayon, kung ayaw talaga ng Senado umaksyon, sabi naman ni Atty. Bueno ay mamamayan ang taong bayan na ang aaksyon. Kasi sabi sa ating konstitusyon na forthwith to proceed. Ibig sabihin kapag naumpisahan na isubmit na yung artikulo sa Senado galing sa Kongreso, ang artikulo of impeachment, kung nasubmit na ay patuloy na yan. Forthwith to proceed. At yan ay mandato ng konstitusyon sa Senado na mag-impeach ng isang tiwaling opisyal. At kapag hindi nila nagawa yan, meron silang paglabag na seryoso sa saligang batas ng ating konstitusyon. Kaya kung mangyari yan, sino pa ba ang magpanis sa mga senador? Sila na yung nasa itaas Sino pa bang nasa itaas ng senador na posisyon, mga kababayan? Alam nyo ba kung sino? Tayo yan, ang taong bayan. Kaya diyan mangyayari ang mga revolusyon, ang people's power, kapag ganyan na niyuraka na ang ating saligang batas mismo nang gumagawa ng mga batas na yan, which are the House of Senate and House of Congress. Sa pagkakataon na ito, ang Senado ang mayroong pagkakamali. Alright, patuloy tayo dito sa ating magandang talakayan ng mga eksperto, Llamas at Atty. Bueno. No? Tapos yun nga, yung pinapaliwanag natin dati na magke-create ng technicality para ma-set yung hindi predicate yung condition. Yung condition para yan ay manip in the bud. Tama, pwedeng sabihin ng Supreme Court, teka, pati kami, impeachable kami. Diba? Impeachable lang ang aming mga posisyon So bakit kami makikialam dyan? Diba? So magkakaroon ka ngayon ng maliit na constitutional crisis. So sino ba magpapasya? Siyempre sila yung highest court. Sino nga ba? Diba? Ang tawag nga sa kanila, the gods of Padre Paura. Yeah. Dahil after them, wala nang iba. Wala na. No? Wala nang iba. Yung sabi nga ni Senate President Drilon, pwedeng magpatuloy yung trial. Tapos pag magkaroon ng decision yung Supreme Court habang nakasampa siya, doon magkakaroon ng decision with finality. Pero pwedeng simulan na. Dahil matagal na yung forthwith na yan No, masyado namang sobra. Huwag naman masyadong sobrahan. Sobra nga diba? Yung ganyang klaseng style bulok. Huwag naman sobrahan. Medya-medya lang. No? Ayan. So, tama nga yan. Sobra naman itong si Escudero, grabe. Noong unang pag-antala niya, reschedule ang pagbasa ng impeachment complaint. Pagbasa pa lang yan, hindi pa yan yung umpisa talaga. Ay, ini-schedule niya ngayong June 2. Pero ngayon ang nangyari, nang malapit na ang June 2, 2 araw na lamang, ay sinabi ni Escudero na ipagmaliban dahil meron pa daw babasahin na iba pang mga bills sa Senado. Ano bang bills yan? Yang pinag-usapan naman sa palagi dyan sa Senado ay pera Kaya itong pera ng taong bayan na nilustay, pera natin, pera ng mga taxpayer, bakit hindi pag-usapan, di ba? Bakit hindi tingnan o hanapin ang accountability ni BP Sara kung nasaan na yung pera ng taong bayan, kasi hindi naman pera niya. Hindi pera ni Digong. Pera natin yun. Kaya kailangan hanapin natin yun kasi napakalaking pera. Alright, so patuloy tayo. Itong
pangalawang ating video clip courtesy sa atin ni Attorney Bueno. Kudos sa iyo, sir. Atin gagamitin ang iyong video para mas marami ang malinawan tungkol sa batas ng impeachment. Welcome, Attorney Bueno. Ayon po sa ating Artikulo 11, Article 11, Section 3 of the 1987 Constitution, it provides that the Senate has the sole power, exclusive to, the exclusive and sole power to try and decide an impeachment complaint. So, Ayan, so ito ang problema. Yung sole power na yan, Senado lang pala, kaya pala isinabmit ng Kongreso ang impeachment complaint sa Senado. Dahil sa batas natin sa konstitusyon na sole, nag-iisa ang Senado na magpagawa ng impeachment trial. Ngayon, dapat retasuhin muli, i-revise ang konstitusyon na pwedeng ang Congress na ang may rights para gagawa ng impeachment trial. Ang Kongreso kasi diyan pala sa Senado ay merong nagaganap na na kababalaghan kapag bilog ang buwan, di ba? Kapag bilog ang buwan ay naglabasan ang kababalaghan. Bakit ganun, di ba? Nag-oath lahat ng senador congressman, mayor, lahat yan nag-oath na bago po sa opisina, di ba? Nag-oath na kanilang susundin kung ano man ang meron sa saligang batas. So help me God. Yan ang ang pag-oath nila diyan sa opisina, pero yun pala ay binabasa lang, hindi isinasaisip yung kanilang oath taking sa pag-upo sa opisina. Kaya yan dapat ang Pilipino talaga. Walang mangyari sa Pilipinas kung ganyan ang mga ugali at pag-iisip ng ating mga senador na kaya ang Pilipinas ay hindi umangat dahil sa ganitong mga pag-iisip. Nasa mataas pa naman ang mga posisyon, di ba, senador? Pero ang pag-iisip ay parang nagdi-dribble lang ng bola. Dribble lang at hindi pinapasa, di ba? Parang pinapaikot-ikot lang yung dribble hanggang matapos ang oras. Di ba, mga kababayan? Balik tayo kay Attorney Bueno. ito ay isang sistema ng checks and balances sa ating pamahalaan upang ang mga public officials, especially those who are impeachable, ay maging accountable sa ating taong bayan kapag sila ay gumawa ng kalokohan. Winawaldas, ginagastos ang perang ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan. Naggaling sa taxpayers' money ito. Pagkatapos ginastos mo daang-daang milyon, pagkatapos hindi mo may paliwanag kung saan mo dinala yan. Tinago mo sa refrigerator nyo at pinalamig doon yung pera at hindi mo may paliwanag sa taong bayan kung saan mo dinala ang mga ginastos mong salapi ng taong bayan. Merong paliwanag dyan, attorney, si BP Sara. Binigay niya sa mga piatos, di ba? Sa mga chichirya group. Meron ding celebrity group na pangalan. Meron ding mga kakanin. Meron ding mga gulay, mga prutas. At kung ano-ano pa, di ba, na mga pangalan. Meron mga buy bawang, mga buy aswang. Pati si Marian Rivera ay naisama na sa listahan na kung ano-anong mga gawa lamang na pangalan para maliquidate yung pera. Pera ng taong bayan. Na sana yung karma. Dapat yung karma ay darating na kaagad, hindi na patagalin. Kasi pinaghirapan niya na taxpayers' money. Pera yan ng mga manggagawang Pilipino na kinakaltas sa sweldo para isweldo sa inyo, pero nagnakaw pa kayo, meron pa kayong sweldo, nagnakaw pa kayo, sobra na kayo, di ba? Nasana yung karma. Alright, balik tayo sa magandang lecture ito ni Attorney Bueno para sa atin na maintindihan natin tong impeachment case at impeachment trial. If this is going to be the case, what will happen if the Senate will ignore
this impeachment complaint? What will happen if they will refuse to act on it? So this is going to be a direct hit on the provisions of the 1987 Constitution. Ito po ay isang seryosong paglabag sa mga probisyon ng ating saligang batas. Dahil sabi ko nga kanina, maliwanag, crystal clear. Kinakailangang agad-agad kumilos ang Senado na mag-conduct na impeachment trial kapag natanggap na nila ang isang impeachment complaint duly endorsed by the House of Representatives. Pero dito sa ating ehemplo, hindi ho kumilos yung ating Senado. So what is going to be the accountability of the Senate? Ang isang problema dito ay although the 1987 Constitution mandates the Senate to forthwith act on the impeachment complaint, the problem is that there is no corresponding penalty na pwedeng ma-impose sa ating Senado. Senado who refuses to act on the impeachment complaint. Ayan, kaya pala malaki ang ulo ng mga senador. Dahil walang penalty. Walang makukulong sa kanila. Kahit na hindi sila umaksyon sa impeachment complaint. Which is hindi pwede. Kasi ayon pala sa batas, kapag na-endorso na ng Kongreso ang impeachment complaint, impeachment article sa Senado, ay dapat pala aksyonan kaagad. Yun yung word na ginamit na forthwith to proceed na ginagamit. Kaya meron kaagad direct hit sa provision. Seryosong paglabag ng ating saligang batas ng konstitusyon ng mga senador na allied ng mga Duterte. Grabe no? Nasaan na yung alyansa? Diba si Tito Sin bumaliktad kaagad? Naging senador lang, bumaliktad na. Iwan ko lang kina Lito Lapid, di ba? At yung iba, grabe. Mga nag-traitor eh. Imbis na makagobyerno ay pagdating sa butuhan, doon sila bubuto kay BP Sara. Pero pagdating sa eleksyon, ang naghalal sa kanila, mga alyansa at loyalista. Grabe ang politika sa Pilipinas, no? Talagang padrino system. Grabe. Alright, so balik tayo dito sa palagay ko. Ito isa professor yata ito sa School of Law, si Attorney Bueno. Magaling magpaliwanag kaysa iba na napanood ko na mga channel ng mga attorney. Ito yung maliwanag. Maliwanag, sabi nga niya, crystal clear eh. Maliwanag pa sa sikat ng araw ang paliwanag. Alright, balik tayo kay Attorney Bueno. There is no express provision under the 1987 Constitution kung sila ba iparurusahan ng batas. So, taong bayan siguro ang dapat magparusa dito. Magkakaroon dito ng political accountability. Tama. Ang mga senador, taong just in bayan. case they will not act on it. So, hindi po malinaw sa ating saligang batas kung anong klaseng parusa ang dapat matanggap ng mga senador na hindi umaaksyon sa isang impeachment complaint. Well, ito ang dapat gawan ng bill o batas, bagong batas ng Kongreso. Ang Kongreso ang unang gagawa niyan ng batas. Ngayon gagawa ng batas na parusahan ang mga senador na hindi umaksyon o nag-abstain kapag mayroong impeachment trial na mangyayari. At kapag pinatagal nila kasi hindi nila ginamit yung forthwith to proceed, ang ginamit nila ay delay tactics, killing time tactics ang ginamit nila para magkaroon ng leeway. Si BP Sara, ibig sabihin ng leeway, magkaroon pa siya ng mga ibang paraan at ariglo para siya makalusot sa impeachment na ito kasi wala nang lusot eh. Kaya ginagawa niya na lahat. Baka tumulong na yata ang China diyan sa pag-ariglo, di ba? Kaya nga gusto na magipag-gira ng China eh para pati ang impeachment na yan ni BP Sara ay maano na rin yan, malimutan tuloy. Dahil kung may gera ay wala na kahit utang wala na eh. Kaya kailangang may batas na magpaparusa sa mga senador na hindi aaksyon sa mga ganitong
impeachment trial para ma-prove ang accountability. Makikita kung paano nilustay, makikita kung walang kasalanan o meron ang isang mag-undergo ng impeachment trial na government official. Balik tayo kay attorney. Meron po tayong tinatawag sa mga nanunungkulan sa atin na bago sila officially mag-assume ng kanilang public office, they need to take their oath of office. So lahat ng ating mga senador ay nag-take yan ng oath before they officially assume their office. Tama. They swear to uphold the 1987 Constitution. Sabi nila, I will protect and defend the 1987 Constitution. Yan po ang isang importanteng linya na sinasabi doon sa kanilang oath of office. Paano hindi sila umaksyon dito sa isang impeachment complaint na mandato ng ating saligang batas? So that would be another direct hit to the provision of the Constitution. That would be a very clear violation of the 1987 Constitution. Ayan. And the oath of office na sinabi nilang, I will protect, I will defend the 1987 Constitution. Binaliwala ninyo na ang isang public official na lantarang nagnanakaw ng pera ng taong bayan ay hahayaan ninyong patuloy na maglingkod. Actually, hindi patuloy na maglingkod eh. Hindi naglingkod eh. Hindi yan naglingkod. Na pabakasyon-bakasyon lang sa dahig eh. Paanong masabing naglingkod? So, gamitan natin ng ibang salita. Hahayaan ninyong patuloy na mangulimbat, Ayan. magnakaw Mangulimbat. ng pondo ng bayan. Mas importante yung mga binalangkas ninyong mga proposed bill diyan sa Senado, sa House of Representatives, na pwede nyo namang talakayin later on. Tama. Yung mga sinasabi ni Escudero na mayroong balangkasin na mga ganyan, na mga bills, ay pwede ngang later on na eh, kasi nauuna na nga sa schedule itong impeachment trial eh. Tapos, mayroon na namang sasapaw, mayroong mag-overlap, di ba? Ano bang importante? Yung mga bills ba na walang kabuluhan o itong paano natin mabigyan ng accountability ang pagnakaw ng kabanang bayan ng pera ng taong bayan nitong Vice President na ito? At kung hindi man siya nagnakaw ay dito natin malaman sa impeachment trial. Kaya dapat humarap siya at matuloy ang impeachment na yan. Alright, so ako'y magpaalam ng mga kababayan, pag-i-comment sa inyong mga saloobin sa ating comment section, at sa mga bago pa lamang nakabisita ay huwag niyong kalimutan i-subscribe ang ating channel para matulungan nyo naman na lalago ito at para sa kapakanan din ng ating mga kababayan. Hanggang sa muli, ingat ang lahat.